Kumusta? Eto na naman tayo para sa isang masinsinang paghimay. Yes! Ang hawak natin ngayon, medyo mabigat to, pero alam mo, napapanahon pa rin kahit luma na. Mula pa to sa 1600s, Of the Mortification of Sin in Believers, ni John Owen. Oh, John Owen, isang classic, di ba? Talaga. Yung tipong material na kailangan pag-isipan. Tama. At ang layunin natin ngayon, para sa'yo na nakikinig, ay kunin yung yung pinaka-practical na aral mula kay Owen. Oo nga. Paano nga ba natin bilang mga mananampalataya, harapin at mapagtatagumpayan yung mga kasalanang parang paulit-ulit? Yung mga makapit talaga, ano? Yun nga, yung parang ang lakas-lakas ng kapit sa buhay natin. Yun ang mission natin. Himahin yung diskarte na nakabatay sa Biblia ayon kay Owen. At ang foundation natin dito, 'di ba? Yung binanggit mo na at ni Owen mismo, yung Roma 8.13. Yes. Yung kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Parang yan yung kompas natin dito sa usapan. Sige, simulan na nating hukayan to. Dame. Unang tanong siguro, bakit ba kailangan pa nating pag-usapan to? Akala ko ba, mga mananampalataya na tayo? Ayon kay Owen, parang hindi raw ganun kasimple. Hindi nga. Kahit daw yung pinakamatapat sa atin, hindi exempted. Sabi niya, kailangan daw ng tuloy-tuloy na laban dito sa kasalanang, nananahan pa rin sa atin. Yun. Hindi siya parang switch lang. Oo, hindi one-time event lang. Exactly. At mahalaga yung emphasis niya dito. May ilang dahilan siyang binigay. Una, simple lang. Nandito pa rin kasi tayo sa mundo, di ba? Hindi pa tayo perpekto. Filipos 3:12 yun, diba? Oo, yun nga. Habang buhay tayo, may laban. Pangalawa, hindi pasibo yung kasalanan. Hindi lang siya nakatambay. Kumikilos pa. Oo, laging aktibo yan, laging nanunukso. Parang may sariling agenda na kontra sa Diyos. Roma 7, Galatia 5. So, hindi lang siya basta nandyan, parang may sariling buhay pa na kumakalaban? At kung pababayaan parang virus na lumalala? Eksakto, yun yung pangatlong punto niya. Kung pababayaan, nagbubunga to ng mas malalaki, mas lantad na kasalanan. Yung mga gawa ng laman sa Galatia 5. Okay. Gets ko. At ikaapat, yung Espiritu Santo mismo na binigay sa atin ay para justime tulungan tayong labanan to. Galatia 5 din yan. So, kung hindi natin lalabanan, parang sinasayang natin yung tulong. Worse, sabi ni Owen, pinapahina natin yung biyaya sa buhay natin at pinapatigas yung puso natin. Hebreo 3. grabe, may seryosong epekto pala. Oo, lalo na sa spiritual health natin, sabi niya. Okay, sige. Malinaw na kailangan itong labanan. Pero eto yung malaking tanong. Sinong may kakayahang gawin to? Kasi aminin natin, madalas sinusubukan natin sa sariling sikap, di ba? Ay, oo. Yung mga New Year's resolution Yun nga. na nauuwi lang sa wala. At yan mismo yung sinabi ni Owen na hindi gagana, hindi raw kaya ng puro sariling determinasyon lang. Tapos hindi rin daw to magagawa ng mga ritual lang. Mga panlabas na gawain. Oo, yung mga panata, penitensya na nakikita niya noon, ginagawa para lang mapalayas yung kasalanan pero hiwalay sa puso. Ba't hindi raw effective? Kasi hindi raw yun yung itinalaga ng Diyos na paraan. Okay. O minsan naman, yung mga tamang paraan sana, tulad ng fasting or prayer, Ginagamit natin na parang magic. parang ganon. Akala natin yung mismong gawain ang may power, imbas na yung Diyos na gumagamit nun. Parang ginagawang source, imbas na channel lang. Naintindihan ko. So, kung hindi sariling lakas, hindi rin basta ritual lang, ano yung susi? Paano to nagagawa? Ang tanging sagot, balik tayo sa Roma 8.13. Yung espiritu. Oo, sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya yung pinangako, di ba? Sa Ezekiel 36, Okay. Pero paano niya ginagawa? Ano yung mechanism?
Well, ilang paraan daw. Pinapalago niya yung mga kabanalan sa puso natin na salungat dun sa kasalanan, pinalalakas yung good side, kumbaga. Parang immune system. Pwede. Pangalawa, direkta niyang pinapahina yung mismong ugat, yung lakas ng kasalanan. At pangatlo, dinadala niya sa puso natin yung power ng krus ni Kristo, lalo na kapag nananampalataya na tayo. Okay. Pero may part pa rin tayo. Yun. Importante yun. Kahit gawa ng espiritu, hindi tayo pwedeng, petics lang. May responsibilidad pa rin tayong kumilos, sumunod, partner tayo ng espiritu dito. Partnership pala. Hindi one-man show ng espiritu, hindi rin kaya ng solo effort natin. Okay, gets. At bakit daw ito sobrang critical para sa iyo na nakikinig? Ano ba talaga yung nakataya dito? Ang nakataya, sabi ni Owen, ay yung mismong sigla, lakas at kapanatagan, yung vigor and comfort ng ating spiritual na buhay. Wow! Hindi lang basta pagiging mabuti? Hindi lang. Hindi raw ito yung direktang source ng peace kasi biyaya pa rin yun galing sa Diyos. Pero ito raw yung nag-aalis ng mga hadlang. Hadlang? Parang ano? Isipin mo yung hardin na puro damo. Ang ganda ng mga bulaklak sana, pero hindi makita, hindi makalago ng maayos. Ganun daw yung kasalanang hindi nilalabanan. Pinapahina nito yung kaluluwa, ginugulo yung isip at puso. Si David sa awit 38, di ba? Pangalawa, nagpapadilim ito, parang ulap na humaharang sa experience natin ng pag-ibig ng Diyos. Okay, nakakatakot din pala. At pangatlo, tinatanggal nito yung ebidensya sa puso natin na tayo nga ay tapat. At yun daw yung foundation ng tunay na kapayapaan. So, nawawala yung assurance. Okay, sige, yan yung bakit. Kailangan, malakas na motivation yan. Ngayon, linawin naman natin yung ano. Ano ba talaga tong pagpapatay or mortification na sinasabi ni Owen? Kasi baka may maling akala tayo, di ba? Ano yung hindi ito? Magandang tanong yan, para klaro. Una, hindi ito yung total eradication dito sa lupa. Hindi ka magiging sinless. Paulit-ulit niya sinasabi, walang perfection dito. Pilipos 3:12 ulit. Okay, so manage expectations. Hindi total victory dito. Ano pa? Hindi rin daw ito pagkukunwari yung hypocrisy. Magaling lang sa labas, pero sa loob, buhay na buhay pa rin yung kasalanan. Yung whitewashed tombs. Parang ganon. Pangatlo, hindi rin daw ito yung pagiging mabait lang dahil ganun yung personality mo. Alam mo yun yung natural na mahinahon. Oo, may mga taong ganun. Pwedeng mahinahon ka, pero may ibang kasalanang tinatago. So, hindi lang siya about outward temperament. Pangatlo, medyo tricky to. Sabi mo kanina, hindi rin daw ito yung paglihis lang ng kasalanan. Oo, yung parang nag-shift lang. Nag-iba lang ng anyo, pero andun pa rin yung ugat. Yung example niya, si Simon Mago sa gawa. Iniwan yung magic, pero napunta sa pride at ambisyon sa ministry. So hindi namatay yung root cause. Exactly. Hindi raw yon mortification. Panglima, hindi rin ito yung paminsan-minsang tagumpay lang. Yung parang ningaskugon. Yun nga, lalo na yung pagkatapos mong madapa ng malala, tapos biglang effort ka lumaban, o kaya kapag may mabigat na pagsubok, bigla kang naging banal. Madalas daw, temporaryo lang yan. Awit 78. Okay, ang dami palang hindi. So, kung hindi yan lahat, ano yung tunay na mortification? Ano yung itsura niya sa totoong buhay? Weakening? Pagpapahina sa ugali, parang bisyo. Oo, isipin mo yung kasalanan na parang masamang bisyo or habit na malakas yung hatak. Ang mortification ay yung unti-unting paghina ng hatak na yan. So hindi na kasing dalas, hindi na kasing lakas. Yun. Yung tukso, nandyan pa rin siguro pero hindi na kasing powerful. Galatia 5, ipinako na raw sa krus. Parang ipinako nga, humihina, pero nandun pa, hindi pa totally patay. Okay, pagpapahina. Pangalawa, Hindi lang basta humihina, kundi may tuloy-tuloy na pakikipaglaban. Aktibo to, hindi passive. ano ibig sabihin ng aktibo? Kailangan daw. Kilalanin mo yung kalaban, ano ba talaga to? Be specific. B, alamin mo yung mga galawan, tactics, kahinaan, parang military intelligence nga. C, at araw-araw sinasadya mong bugbugin o labanan ito gamit ang mga espiritual na paraan, Colossus 3.5. So hindi lang defense, kundi offense din. Oo, at yon yung pangatlo.
Dapat may madalas na tagumpay, hindi lang pagpigilan kundi pagkapanalo at pagtugis. Pagtugis. Kapag nakita mong gumagalaw na naman yung kasalanan sa isip o puso mo, hindi mo lang pipigilan, hinuhuli mo raw ito agad, dinadala sa harap ng batas ng Diyos at ng pag-ibig ni Kristo, hinahatulan at tinutugis para hindi na makaporma ulit. Wow, ang intense nun ah. So, pagpapahina ng ugat, tuloy-tuloy na laban, at madalas na tagumpay. Pag nangyayari daw yan, ano ang resulta? Sabi ni Owen, doon mo maranasan yung tunay na kapayapaan at kapanatagan na naaayon sa biyaya ng Diyos. Hindi perpekto, pero may kapayapaan sa gitna ng laban. Okay. Ngayon, bago yung mga specific steps, may binanggit kang 2 importanteng paalala or general rules daw si Owen. Oo, meron. 2 super importante. Una, dapat isa kang tunay na mananampalataya. Ito yung sinabi mo kanina. Oo, git niya, imposible ang tunay na mortification kung hindi ka pa naipapanganak na muli. Kailangan mo muna yung Espiritu ni Kristo, Roma 8. Teka, linawin natin ulit. Ba't daw imposible? Akala ko ba maganda na sunusubukan nilang magbago kahit hindi pa sila Kristiyano? Maganda yung intention, pero sabi ni Owen, delikado raw. Bakit? Kasi una, nalilihis sila sa pinakakailangan nila talaga, which is conversion, pagbabalik loob kay Kristo muna. Pangalawa, nagbibigay ito ng false security. Akala nila okay na sila kasi nagbago yung ugali sa labas. Self-righteousness. Pwede. At pangatlo, madalas mauuwi lang to sa frustration at despair kasi makikita nilang hindi talaga nila kaya sa sarili nilang lakas. So ang unang step para sa kanila, conversion, hindi mortification. Napaka-critical niyan. So para lang pala sa mga mananampalataya tong mga susunod na hakbang. Okay? Ano yung pangalawang rule? Pangalawa, kailangan ng pangkalahatang katapatan sa pagsunod, universal sincerity. Universal sincerity, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi mo raw epektibong mapapatay ang isang particular na kasalanan kung sa ibang aspekto ng buhay Kristiyano mo, pabaya ka. Halimbawa, Gusto mong labanan yung galit mo pero tamad ka namang manalangin o magbasa ng salita ng Diyos? O kaya may ibang kasalanan kang kinukonsinte? Bakit konektado yun? Paano nakakaapekto yung ibang area sa paglaban ko sa isang specific sin? Paliwanag ni Owen, kung ganyan daw, malamang ang motibo mo sa paglaban dun sa isang kasalanan ay hindi dahil mahal mo ang Diyos at ayaw mo siyang ma-offend. Kundi dahil naiistorbo ka lang ng kasalanang yun para lang sa sarili mong convenience or peace of mind. Hindi dahil sa pagkamuhi sa kasalanan bilang kasalanan. Maling motivation pala? Oo. At mas malala pa, posible raw na yung mismong kasalanan na pilit mong nilalabanan ay parusa pa nga o disiplina ng Diyos dahil sa iba mong kapabayaan. Parang yung tinik sa laman ni Pablo. Yun. Maalala mo yun sa 2 Corinto 12. Maaring ganun daw ang sitwasyon. Kaya kailangan buong pusong pagsunod sa lahat ng aspeto. Hindi pwedeng selective. Kailangan pala ng tamang pundasyon, believer ka dapat, at tamang konteksto yung pangkalahatang pagsunod. Sige, ngayon, handa na siguro tayo para sa mga practical steps. Paano nga ba ito gagawin sa araw-araw? Lalo na kung may isang kasalanan na parang ang hirap tanggalin. Eto na, yung how-to ni Owen. Mahahati natin to sa ilang grupo ng hakbang. Unang grupo, tawagin nating paghanda ng isip at puso. Okay, paghahanda. Ano yung una? Una, step 1. Suriin mo kung may mga mapanganib na sintomas. Parang spiritual check-up. May deadly marks ba yung asalanan mo? Deadly marks? Ano yun? Halimbawa, una, matagal na ba yan? At malalim ang ugat? Inveterate? Yung tipong parang nasanay ka na? Hindi mo na syadong nilalabanan? Awit 38? Okay. Pangalawa? May maling kapayapaan ka ba? Yung kampante ka kahit andyan yan? Posible daw yan dahil A, nagfo-focus ka sa ibang good works mo para ma-ignore to, o B, inaabuso mo yung grace. Yung okay lang to, total may grace naman, Roma 6. Delikado yan. Pangatlo? Madalas bang nagwawagi ang tukso sa puso mo? Kahit hindi mo gawin sa labas, pero sa loob mo,
payag ka na. Natutuwa ka pa nga minsan sa isip. Santiago 1. Oo. Ano pa? Takot lang ba sa parusa ang panlaban mo? Hindi dahil sa pag-ibig kay Kristo o paggalang sa kabanalan ng Diyos. Roma 6. Okay. Posible bang parusa na ito ng Diyos? Judiciary hardness? Dahil sa dati mong kasalanan o kapabayaan na binaliwala mo. Isaiah 63. Kailangan daw i-check ang history. At last, may malinaw na bang pagsaway ang Diyos dito na binaliwala mo? Mula sa salita, sa sermon o sa pagsubok, pero tinaboy mo lang. Isaiah 57. Grabe, parang intensive diagnosis to. Oo, at babala niya. Hindi ito para makondem ka or isiping hindi ka believer. Ito ay mga sakit na pwedeng mangyari kahit sa tunay na Kristiyano kapag napabayaan ang laban. Para magising ka sa panganib. Okay, napaka-importante nun. Kailangan maging honest sa sarili. Pagkatapos masuri, anong kasunod? Still under paghahanda. Oo, kasunod pa rin sa paghahanda ng isip at puso. Pangalawa, step 2, magkaroon ka ng malinaw at mananatiling kamalayan sa bigat nito. Kailangan mong damhin ng husto. Damhin ang ano? 3 bagay. Una, yung kasalanan. Guilt. Huwag mong i-minimize. Sabi niya, mas malala pa raw to sa believer dahil sa laki ng biyayang tinanggap natin. Hindi pwedeng konting kasalanan lang. Okay, guilt. Pangalawa, Yung panib, danger. Ano ba yung mga posibleng mangyari? Pagtigas ng puso, disiplina ng Diyos dito sa lupa, pagkawala ng kapayapaan at lakas, at ultimately, posibleng eternal destruction kung magpapatuloy ka dyan at hindi ka pala tunay na mananampalataya. okay, danger. Pangatlo, Yung kasamaan, evil nito sa present. Ano yung ginagawa nito ngayon? Pinapalungkot mo ang banal na espiritu, sinusugatan mo si Kristo, nawawalan ka ng silbi para sa Kanya. wow, kailangan pala talagang pagbulayan to. Oo, action dito. Pagbulayan mo raw ito hanggang maramdaman mo talaga ang bigat, hanggang manghinig ka, sabi niya. Okay, tapos may kasunod pa. Pangatlo, step 3, pasanin mo ang bigat sa konsyensya. Hindi lang isipin, kundi akuin mo yung bigat ng bawat instance na nagkasala ka dahil dito. Paano yun? Gamitin mo raw yung gautusan para makita kung gaano ito kasama sa mata ng Diyos. At gamitin mo rin yung ebanghelyo para makita kung gaano kalaking pag-ibig at biyaya ang nilapastangan mo. Sakarias 12.10. Isipin mo rin daw yung pasensya ng Diyos, yung mga pagliligtas niya sa'yo dati. Grabe, ang bigat nga ng mga unang hakbang na to. Talagang pagharap muna sa realidad ng kasalanan. May iba pa bang kasama sa paghahanda? 2 pa na in-group ko dito sa mindset. Ika-4, step 4. Magkaroon ka ng matinding pananabig sa kalayaan. Huwag kang makontento na alipin ka niyan. Kailangan mong gustuhin ng husto na makalaya. Roma 7.24. Sabi niya, biyaya rin daw yung pananabik na yon. Okay, desire for freedom. Tapos, At ikawalo, step 8 nilagay ko na dito kasi mindset din to, magpakumbaba ka. Punuin mo ang puso mo ng humility. Paano? Isipin mo raw yung kadakilaan ng Diyos kumpara sa iyong kaliitan, Job 42, at B, kung gaano kaliit lang talaga ang alam mo tungkol sa Kanya, kahit sa Ebanghelyo, Kawikan 31, Korinto 13. Ang pagpapakumbaba raw ay nagbabalayo sa kasalanan. okay, so unang grupo ng hakbang, pagsusuri, pagdanas ng bigat, pananabik sa kalayaan at pagpapakumbaba. Ito yung internal setup. Ano naman yung next group? Yung parang actual na laban na. Tama, ito na yun ang aktibong pakipaglaban. Unang step dito na pang-5 sa listahan ni Owen. Ika-5, step 5. Isaalang-alang mo ang iyong natural temperamento. Temperamento, yung personality. Oo, kung yung kasalanan mo ay parang konektado sa natural mong weakness, halimbawa, madali kang magalit o sobrang mahiyain ka kaya hindi ka makapag-witness, hindi raw yan excuse, pero kailangan mo ng extra effort at disiplina sa area na yon. Extra effort like ano? Dito niya binanggit yung posibleng paggamit ng pag-aayono o ibang body discipline, 1 Corinto 9:27, hindi bilang pambayad utang sa Diyos, kundi bilang tool na pwedeng gamitin ng Espiritu para pahinain yung influence ng laman sa particular na weakness mo. Okay, self-awareness at targeted disiplina. Sunod. Ika-6, step 6. Iwasan mo ang mga okasyon at trigger points. Magbantay ka.
Marcos 13, ano yung mga sitwasyon, tao, lugar o gawain na nagiging meet siya para mahulog ka? So, alamin mo yung patterns mo. Oo. At putulin mo raw yung access. Prevention is better than cure, di ba? Sabi niya, ang paglalaro sa okasyon ng kasalanan ay paglalaro na rin sa kasalanan mismo. Huwag kang mag-flirt sa danger zone. Makes sense. Ano pa sa active combat? Ikapito, step 7. Labanan mo agad ang unang bulong o kilos ng kasalanan. Huwag mong bigyan ng puwang na mamugad sa isip mo. Santiago 1 ulit. Yung first thought pa lang. Oo, tratuhin mo raw yung unang masamang isip o pagnanasa na kasingsama na ng completed act. Agad mong itakwil, suko sa Diyos. Huwag mong i-entertain, huwag mong paglaruan sa isip, nip it in the bud. So, kilalanin ang sariling kahinaan, iwasan ang triggers, at agapan agad yung unang pag-atake. Parang diskarte sa giyera nga. May pangatlong grupo pa ba ng mga hakbang? Meron. At ito yung pinaka-crucial, I think. Tinawag ko tong pagkilos batay sa biyaya. Grace-empowered actions. Okay, ano to? Una dito at pang-siyam sa listahan ni Owen. Ika-siyam, step 9, huwag kang magdeklara ng kapayapaan sa sarili mo hanggat hindi ang Diyos. Ano yung ibig sabihin yan? Kapag nako-conscience ka dahil sa kasalanan mo, huwag mong piliting patahimikin agad ang sarili mo. Alam mo yon, yung naghahanap ka lang ng verse para gumaan agad pakiramdam mo o nagra-rationalize ka. Yung cheap grace. Parang ganon. Sabi niya, hintayin mong ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang espiritu ang magbigay ng tunay na kapayapaan at assurance. Paano mo malalaman kung galing sa Diyos? May mga signs daw. A, may kasamang matinding paggamuhi sa kasalanan na pinatawad, Zacarias 12. B, hindi lang resulta ng sarili mong pangangatwiran. C, hindi minadali or slightly lang, Jeremiah 6. D, hindi habang may ibang kasalanan kang kinukonsente. E, may kasamang tunay na pagpapakumbaba, awit 51. Matuto raw tayong makinig at maghintay sa kanyang timing at paraan. Mahalaga to. Kasi madalas, gusto natin ng instant relief sa guilt, no? Pero kailangan pala ng tamang proseso. Yung divine process. Okay. At ano yung pinakahuling hakbang na sinabi mong pinakaimportante? Ito na yung ikasampo, step 10. Gamitin mo ang pananampalataya kay Kristo. Ito yung pinaka-powerhouse, yung ultimate weapon natin laban sa kasalanan. Pananampalataya kay Kristo. Paano specifically? 3 paraan daw. Una, isipin mo at manalig ka sa sapat na tulong na nasa kay Kristo. Gaano ka man kahina, gaano man kalakas yung kalaban, may sapat na lakas at biyaya sa Kanya para sa'yo. Pilipos 4:13, Juan 1:16. Maniwala kang He has enough resources for your battle. Okay. Believe in His sufficiency. Pangalawa, Bakit? Dahil siya ang ating mahabaging high priest, Hebreo 4, naiintindihan niya tayo at tapat siya sa mga pangako niya. so faith in His willingness and faithfulness. Oo, at itong pag-asa mong ito, sabi ni Owen, ang mag-uudyok sa iyong lumapit sa kanya sa pananalangin at gamitin yung ibang means of grace. Kasi umaasa kang may mangyayari. Okay. At yung pangatlo, ito yung pinaka-focus. Tao. Ito raw yung pinaka-specific weapon. Ituon mo ang pananampalataya mo sa kanyang kamatayan, dugo at krus. Bakit specific sa krus? Kasi ito raw yung aspeto ng gawa ni Kristo na partikular na may kapangyarihang pumatay ng kasalanan. Tito 2, Efeso 5, yung kamatayan niya ang tumalo sa kapangyarihan ng kasalanan. So asahan mo raw ang kapangyarihan mula rito. Meditate on the cross. Paano yon i-apply? Yung kahulugan nito, yung mamatay kasama niya sa kasalanan, reckon yourself dead to sin, at mabuhay kasama niya para sa kabanalan. Alive to God, Roma 6, Galatia 3. Dito raw talaga huhugot ng lakas para sa mortification. Look to the cross by faith. Wow! Talagang nakasentro pala kay Kristo at sa kanyang ginawa ang tunay na solusyon. Hindi sa sarili nating diskarte, kundi sa pagkapit sa kanya, lalo na sa krus niya. Oo. At sa lahat ng mga hakbang na ito mula sa pagsusuri hanggang sa pagtitiwala kay Kristo, laging pinapaalala ni Owen, ang banal na espiritu ang siyang nagpapagana sa lahat ng ito. Balik sa umpisa. Balik sa Roma 8:13,
Siya ang nagbibigay ng conviction, Juan 16. Siya ang nagpapakita ng tulong kay Kristo. Siya ang nagpapatibay ng pag-asa. Siya ang nagdadala ng power ng krus sa puso. Siya ang nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Siya ang tumutulong sa panalangin, Roma 8:26. Hindi natin to laban na mag-isa. May kasama tayong makapangyarihan, yung Espiritu. Grabe. Napakaraming mahalagang puntos mula kay John Owen. Kung isummarize natin para sa iyo na nakikinig, ang laban sa kasalanan ay una, hindi optional para sa believer. Pangalawa, hindi natin kaya mag-isa. Imposible? Pangatlo, kailangan natin ng banal na espiritu. Siya ang power source. At pang-apat, ang pinakasentro ng lahat, ang pinaka-epektibong sandata, ay ang pananampalataya, ang pagtitiwala at pagkapit kay Hesukristo. Lalo na sa kanyang kasapatan, awa, katapatan at higit sa lahat sa kapangyarihan ng kanyang kamatayan at krus na siyang tumapos sa kapangyarihan ng kasalanan. Tama. At ito siguro ang magandang tanong na maiwan namin sa iyo para pag-isipan ko. Sa lahat ng mga hakbang na tinalakay natin, yung paghahanda ng puso, yung aktibong pakikipaglaban, at lalo na yung pagkilos batay sa biyaya at pagtitiwala kay Kristo, ano yung isang hakbang na parang pinakatumama sa iyo? Yung parang, uy, ito kailangan ko to ngayon. Oo nga. Alin dun yung pinaka-relevant sa'yo ngayon? Kaugnay nung partikular na kasalanan na kinakaharap mo at isipin mo ano kaya ang pagbabago ang mangyayari kung sisimulan mong isabuhay yon. Hindi sa sariling lakas, syempre, kundi sa tulong ng Espiritu simula ngayon. Isang hakbang lang muna, pero simulan, hanggang sa susunod nating malalimang pagtalakay.